Noong June 2001, nagulat ang mga mamamayan ng Nepal nang malaman ang masamang balita na naubos ang lahat ng membro ng royal family sa isang karumal-dumal na krimen sa loob mismo ng kanilang gwardyadong palasyo sa gitna ng maraming tao na dumalo sa isang engrandeng salo-salo. Ngunit mas nagulat silang lahat at nanlumo nang malaman kung paano sila pinaslang at kung sino ang may kagagawan sa hindi makataong pagpatay ng pinakamamahal at halos sinasamba nilang hari at reyna ng Nepal kasama ang mga anak nito. Ito ang totoong kwento sa likod ng kagimbal-gimbal na mga pangyayari na naganap nung gabing yun na tila sa mga malalagim na pelikula lamang natin napapanood. Mr. Goodbye! Tradisyon na ng royal family ng Nepal ang magsalo-salo ng 2 beses sa isang buwan sa Narayanhiti Royal Palace sa Kathmandu, Nepal. Kagaya ng nakagawian, nandun ang halos lahat ng pamilya ng royal family, kabilang na ang hari, reyna at mga prinsipe at prinsesa, maliban na lang sa nakababatang kapatid na lalaki ng hari na si Gyanendra. Sa gabing ito, ang nakatoka bilang host ay walang iba kundi ang panganay na anak ng hari at reyna na crown prince at tagapamana ng korona, si Prince Dipendra Birbikram Shah. Maayos sana ang naging takbo ng gabi, masayang nag-iinuman at nagkukwentuhan ang royal family. Ngunit biglang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng reyna na si Queen Aishwarya at ang panganay niyang anak na si Prince Dipendra. Nag-ugat ang kanilang alitan nang mapag-usapan ng pamilya ang babaeng gustong mapangasawa ng prinsipe, ang kanyang matagal ng nobya na si Devyani Rana, isang membro ng Indian royal family na nakilala ng binata sa kanyang pag-aaral sa United Kingdom. Mabait at masunuring anak ang prinsipe kung tutuusin, ngunit sabi nga nila mas mabilis pang pigilan ang bagyo kaysa pag-ibig ng isang tao. Si Prince Dipendra ay isang matalinong bata. Dahil na din sa kanyang angking kabaitan at pagiging mahinahon, madali siyang nagugustuhan ng kahit sinumang makasalamuha niya. Ngunit sa loob, mayroong tinatagong puot at galit si Dipendra. Kinulang daw sa pagmamahal ang prinsipe na maaaring naging sanhi ng kanyang pagiging sadista at malupit na bata habang siya ay lumalaki sa loob ng palasyo. Madalas na pagbubuntunan ni Dipendra ang mga maliliit na hayop kagaya ng daga, ibon at mga pusa. Di umano ay sinusunog ni Dipendra ang mga hayop na siya namang kanyang ikinatutuwa. Kalaunan sa kanyang paglaki, nagkaroon ng matinding pagkahumaling ang prinsipe sa mga baril. Hindi lamang laruan o kaya ay mga karaniwang armas, kundi mga matataas na kalibre ng baril ang nasa kanyang koleksyon. Ang kanyang pagmamahal sa mga ito ay naging dahilan upang hindi maging komportable ang kanyang mga tauhan. Ilan lamang sa mga armas na nasa kanyang koleksyon ay iba't ibang klase ng submachine gun, mga shotguns, pistola, hunting rifle, MP5 submachine gun at M16 commando rifle at kung ano-ano pa. Ngunit kahit pa man medyo nakababahala na ang gantong hilig, walang magagawa ang security sa loob ng palasyo dahil nakagawian na ng mga taga-Nepal na palaging may dalang armas sa mga membro ng royal family. Sa kabilang banda, kahit siya ay may mataas na antas ng pamumuhay bilang isang prinsipe, mahilig pa din naman makihalubilo si Dipendra sa ibang tao. Nag-aral siya sa kolehiyo sa Eton College sa England, kaya sanay siya sa kultura ng Europa. Taong 1989 sa parehong universidad, nakilala niya si Devyani Rana na siyang magpapatibok sa kanyang puso. Subalit ang kanilang pagmamahalan ay ipinagbawal lalo na ng reyna ng Nepal na si Queen Aishwarya. Hindi sang-ayon ang reyna na si Devyani ang mapapakasalan ni Dipendra dahil sa kasaysayan ng pamilya ng kanyang nobya. Bagamat ang angka ni Devyani ay may dugong bughaw at mas mayaman pa kung tutuusin sa royal family ng Nepal, nasa mababang level ng caste system sila kumpara sa pamilya ni Prince Dipendra dahil malayo lamang silang kamag-anak ng royal family sa India. Maliban pa dito, hindi rin tanggap ng hari at reyna ng Nepal ang paninindigan sa politika ng ama ni Devyani, kaya ayaw nila itong maging father-in-law ng kanilang panganay na anak. Dagdag pa dito ang di umano'y pagiging dating kabit ng lola ni Devyani. Lahat ng ito ay mga dahilan upang umalma si Queen Aishwarya at ipagbawal ang relasyon ng dalawa. Sa katunayan, ang gusto sana ng mga magulang ni Prince Dipendra ay ikasal siya sa isang malayong kamag-anak. Subalit walang ibang gusto si Dipendra kundi ang kanyang nobyang si Devyani lamang. Kung tutuusin, royalty din naman si Devyani. Ngunit dahil sa kanilang mga prinsipyo ay hindi sang-ayon ang reyna at hari ng Nepal.
Kaya paman sa napakagulo nilang sitwasyon, palihim pa ring pinagpatuloy ng dalawa ang kanilang relasyon sa loob ng 10 taon. Ngunit hindi kalaunan, ang labis na pagtutol ng mga magulang ni Dipendra sa kanyang relasyon ay naging sanhi ng kanyang depresyon. Unti-unting tumataba ang Crown Prince dahil sa labis na pag-inom at paninigarilyo at nahahalata na rin ang unti-unting pagkalagas ng kanyang mga buhok. Sa mga panahong ito, lalo lang umiigting ang hidwaan sa pagitan ng prinsipe at ng hari at reyna ng Nepal. June 27, year 2000, sa araw na ika-29 na kaarawan ng prinsipe, inanunsyo nito ang kanyang mithiing pakasalan si Devyani. Nagbanta pa nga ito na babarilin niya ang kung sino man ang tututol kahit pa man ang kanyang mga magulang. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang kapatid na babae, si Shruti, na nagdadalang tao ng mga sandaling yon. Ngunit kahit pa man sa kalagayan ng kanyang nakababatang kapatid, hindi siya nagdalawang isip na sampalin si Shruti. Alam ni Dipendra na matatanggal ang kanyang titulo bilang prinsipe, lalo na ang kanyang karapatan bilang susunod na hari ng Nepal. Ngunit wala nang pakialam si Prince Dipendra. Alang-alang sa pagmamahal, gagawin niya ang lahat. Kahit ibig pa man sabihin ito ay isang napakadugo at kagimbal-gimbal na pangyayari. Nang marinig ng hari na si King Birendra Bir Bikram Shah ang pagtatalo ng panganay na anak at kanyang misis sa gitna ng salo-salo, kanyang binantaan si Dipendra na tatanggalan niya ito ng karapatang manahin ang trono bilang tagapamuno ng Nepal kung ipipilit niyang ipagpatuloy ang pagpapakasal kay Devyani. Sa mga sandaling ito, naging mainit ang sagutan ng prinsipe at ng kanyang mga magulang. Dahil ito nga ay medyo nakainom na at labis-labis ang galit, umalis muna ito at bumalik sa kanyang kwarto. Subalit ito na pala ang magiging hudyat ng hindi makakalimutang pangyayari sa kasaysayan ng Nepal. Bandang alas 8:40 ng gabi, nakipag-usap muna ang prinsipe sa kanyang nobya sa telepono. Saglit silang nagkwentuhan at tinapos ni Dipendra ang pag-uusap dahil gusto niya raw matulog. Ngunit kinabahan si Devyani sa tono ng pananalita ng kanyang nobyo, dahilan upang tawagan niya ang mga security ng palasyo. Tila naging tama ang hinala ni Devyani dahil ilang minuto lang ang lumipas. Bandang alas 9 ng gabi, bumalik si Dipendra sa billiards room kung saan kasalukuyang nakatambay ang kanyang pamilya upang magbanding. Bigla na lang sumulpot ang Crown Prince na nakasuot ng uniforme ng sundalo habang daladala ang isang M16 rifle, isang Glock pistol, isang shotgun at MP5 submachine gun sa magkabilang bewang. Sa kanyang pagpasok sa kwarto, bigla na lang niyang pinaputukan ang mga miyembro ng royal family gamit ang kanyang MP5 submachine gun. Nang masipat niya ang kanyang ama, agad niya itong pinagbabaril sa tiyan at leeg. Ngunit hindi pa tapos ang kawalang hiyaan ni Dipendra. Gamit ang kanyang M16 rifle, pinaputukan niyang muli ang naghihingalong hari sa ulo. Lahat ng nasa paligid ay walang awang pinagbababaril ng Crown Prince. Pagkatapos nito, tumungo muna si Dipendra sa hardin. Ngunit sinundan siya ng kanyang ina at nakababatang kapatid upang himukin itong huminto sa pag-aamok. Subalit wala na sa tamang pag-iisip ang prinsipe at walang awang pinagbababaril si Queen Aishwarya at ang kanyang kapatid na lalaki na si Prince Niranjan. Sa loob lang ng ilang minuto, kaagad-agad na sawi ang 9 na miyembro ng royal family. Kabilang na si King Birendra, Queen Aishwarya, ilan sa kanyang mga pinsan at lahat ng kapatid ni Prince Dipendra. Matapos niyang paslangin ang kanyang pamilya, ipinutok niyang muli ang kanyang baril sa huling pagkakataon. Ngunit sa puntong ito, papunta sa kanyang ulo ang bala. Tinangka ni Dipendra na tapusin ang sariling buhay, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakasurvive pa ang prinsipe. Ilang araw rin itong nanatili sa ospital habang nakakomatos. At dahil nga sa pagkamatay ng kanyang ama at bilang siya rin ang susunod sa linya, pansamantalang tinanghal na hari ng Nepal si Dipendra sa loob ng 3 araw bago ito ay diniklarang brain dead at tuluyang sumakabilang buhay. Sa parehong araw na idineklara ng Nepal na wala ng buhay ang Crown Prince, sa hindi inaasahang pangyayari ay agad naman siyang na-cremate kahit wala pang ginagawang investigasyon at otopsiya sa katawan ni Dipendra. Isang desisyon na lubhang kahinahinala para sa nakararami. Totoo ngang karumal-dumal ang pagmasaker sa Nepalese royal family. Ngunit ang totoong nangyari noong gabi ng June 1, 2001 ay isa pa ring napakalaking palaisipan. Lalo na ang pagiging questionable ng kasong ito dahil sa samot-saring tsorya tungkol sa maaaring naging motibo ni Prince Dipendra kung bakit niya pinaslang ang kanyang buong pamilya. Sa pagkasawi ng hari at ng kanyang mga anak, ang natitirang tagapamana ng trono ay walang iba kundi ang natitirang buhay na kapatid ni King Birendra, si Gyanendra. Natural dahil kailangan ng magluklok ng bagong pinuno, si Gyanendra na ang naging bagong hari ng Nepal. Kung inyong maaalala, katakataka ang pagiging absent ni Gyanendra sa gabi ng insidente.
Base sa kanyang alibay, siya ay nasa kagubatan ng Chitwan kung kaya't hindi siya nakadalo sa salo-salo ng royal family. Ngunit hati pa rin ang opinyon ng mga mamamayan ng Nepal. Marami sa mga Nepalese ay sinisisi si Gyanendra sa nangyari. Inakusahan rin ang bagong hari ng indirektang pag-uudyok sa kanyang pamangkin na si Dipendra na paslangin ang lahat ng membro ng royal family para sa kanyang sariling kapakanan. Bago pa man nangyari ang makasaysayang masaker, mayroon ding hindi napagkasunduan ng magkapatid na Gyanendra at Binendra. Ang yumaong hari ay mas pabor sa konstitusyonal na pamumuno kontra sa pagiging diktador. Kaya mahal na mga Nepalese ang yumaong hari na si King Binendra siya. Sa katunayan, tinuturing ang royal family bilang mga Diyos, literal na Diyos dahil base sa alamat, ang Shah dynasty o ang lahi ng royal family ay personifikasyon ng Hindu god na si Vishnu. Isa rin sa mga pinaniniwalaang dahilan kung bakit may puot sa puso si Prince Dipendra ay dahil sa plano ng hari ng Nepal na baguhin ang kanilang gobyerno. Balak ni King Binendra na gawing constitutional monarchy ang Nepal katulad ng ginawa ng Britanya kung saan ang royal family ay hindi na lubusang mamumuno sa bansa dahil mayroon ng itatalagang mga opisyal ng gobyerno. Ito rin ang tingin ng mga dating kaibigan at roommate ni Prince Dipendra sa Eton College dahil palagi raw itong nagrereklamo sa mga binabalak ng kanyang ama. Isa ring tsorya at political conspiracy na kumalat sa internet noon ay ang di umano'y may kinalaman ang bansang Pakistan at ang kanilang Inter-Services Intelligence Agency na sirain ang monarkiya ng Nepal na matindi nilang kalaban. Kaya gumawa sila ng isang napaka-epektibong operasyon upang maubos ang royal family. At si Prince Dipendra ang siyang naging susi sa planong ito. Isa pang tsorya kung bakit nag-amok ang prinsipe ay dahil sa naging di umano'y reaksyon ng kanyang nobya matapos nitong malaman na tatanggalan siya ng karapatan sa trono sa oras na ipagpatuloy nila ang kasal. Ayon sa mga haka-haka, hinahangad raw ni Devyani Rana ang maging reyna ng Nepal. Ngunit pinabulaan na naman ito ng pamilya ni Devyani at wala ring ebidensya na sinabi niya nga ito. Ngunit hindi pa rin matanggap ng mga Nepalese ang masaklap na nangyari sa royal family. Tila hindi sila naniniwala na kaya itong gawin ng prinsipe. Sa pag-uusisa ng mga tao, minapansin ng karamihan na inconsistency sa opisyal na ipinalabas na storya ng pagpaslang sa Nepal royal family. Ang pinakamalaking katanungan sa mga reports ay bakit may tama ang prinsipe sa kaliwang parte ng kanyang ulo kahit naman alam ng lahat na si Dipendra ay right-handed. Idagdag pa dito ang agad pag-cremate sa prinsipe at wala ng oportunidad ang mga investigador na magsagawa ng otopsiya upang malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Maliban pa doon, inamin ng doktor na umaruga kay Prince Dipendra habang ito ay nakakomatos na walang ni anumang uri ng alkohol o droga ang natagpuan sa dugo ng prinsipe. Taliwas sa mga ulat na lasing at sabog si Dipendra noong mga oras na pinagbabaril niya ang kanyang mga kamag-anak. Napakaraming inconsistency sa mga kwento at ulat kahit pa man ito ay maituturing na isang national emergency. Napakaraming tanong ang hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa katunayan, walang masusing pagsisiyasat sa kasong ito. Isa pang dahilan upang magduda ang mga Nepalese. Ang tanging magdidiin kay Prince Dipendra ay ang pahayag ng mga nakaligtas na saksi. Ayon sa kanila, si Dipendra nga talaga ang pumaslang sa kanyang pamilya na siya rin namang nagpakamatay matapos ang ilang minuto. Samantala sa pag-upo ni Gyanendra sa trono, mas lalo namang gumulo ang sitwasyon sa Nepal. Mas umigting ang civil war sa pagkawala ng yumaong hari na si Binendra at kumakalat na ang bakbakan sa iba't ibang parte ng bansa. Paulit-ulit ang lockdown sa mga syudad at ang banta ng rebelyon ay hindi matapos-tapos. Sinuspinde ni Haring Gyanendra ang media at press, pati na rin ang mga linya ng komunikasyon. At kung sino man ang susuporta sa demokrasya ay dadakpin at ilalagay sa kulungan. Kumpara sa kanyang kapatid, ipinakita ni Gyanendra ang pagiging malupit na pinuno. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan, mas lalo pang umigting ang civil war na umabot pa hanggang 2006. Sa kasawiang palad, hindi masyadong nagtagal ang pagiging hari ni Gyanendra. Dahil noong 2008, inabolish ng Nepal ang monarkiya at tuluyan na ngang tinanggap ng bansa ang demokrasya. Samantala, matagal nang nakapag-move on si Devyani Rana sa pagkamatay ni Prince Dipendra. Noong 2007, ikinasal siya kay Yuvaraj Asvaira Singh, isang napakayamang negosyante sa India. Subalit hindi pa rin lubusang nabigyan ng kasagutan ang mga katanungan sa nangyaring massacre sa royal family noong June 1, 2001. Ano nga ba kaya ang tunay na motibo ni Prince Dipendra at walang awa niyang pinagbababaril ang kanyang pamilya?
Totoo nga bang may kaugnayan ang kanyang tsuhin na si Gyanendra pati na rin ang Pakistan sa kanyang ginawa? O sadyang biktima lamang siya ng pabugso-bugsong emosyon at labis na pagmamahal sa babaeng pinagbawalan siyang pakasalan? Ikaw, ano sa tingin mo? Huwag makatubiling magbigay ng iyong opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.